Isa ka ba sa mga sobrang nalungkot nung itinanghal na second runner-up si Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines 2024? Marami sigurado ang nalungkot. Eto na yung ating reaction. Aminin nyo, nung unang tinawag si Taguig as fourth runner-up, so naiwan doon si Atisa, Baguio, Bulacan, tsaka Cainta. Marami na ang nagsasabi na, baka si Atisa na ang mananalo. And then tinawag si Baguio as third runner-up. So tatlo na lang ang naiwan. Si Atisa, and then si Bulacan, tapos si Cainta. So syempre, marami ang nag-anticipate baka either si Cainta o kaya si Bulacan ang tatawagin. Kasi baka si Atisa talaga. Pero nung tinawag na si Atisa as second runner-up, maraming ang daming na-shock. So, aminin niyo yon, isa kayo doon na na-shock. So, nung natawag na si Atisa Manalo, tumahimik na yung mga malalakas ang fans. So, inantay na lang nila kung sino kina Cainta tsaka Bulacan ang mananalo. So, yung first na tatawagin ay yun yung winner and yung panghuling tatawagin ay yun yung first runner-up. And ayun na nga, ang nanalo ay si Miss Universe Philippines Bulacan as the representative of Philippines sa Miss Universe 2024 doon sa Bulacan. Ay, doon sa Mexico, I should say. Isa lang ang nakikita kong possible reason kung bakit hindi nanalo si Atisa Manalo as Miss Universe Philippines 2024. At iyan ang nag-iisang destiny. So, siguro, hindi talaga umaayon sa kanya yung stars. Sa gabing yan, hindi nag-align. So, hindi niya nakuha yung inaasam niyang mga between na nag-represent ng corona sana, no? Kasi, di ba, nakita naman natin, perfect lahat ng performance niya. Kahit saang angle. So, unahin natin yung hair and makeup, yung styling niya. Tapos, praktisado siya. Nakita naman natin na nag-improve pa yung kanyang pasarela. Meron pa siyang bagong pinamalas na mga pose, catwalk, yung stage presence niya talagang nag-transform. Mas competitive siya ngayon kesa sa before. And then, pagdating naman sa mga gamit, siyempre, yung gown niya, bumagay talaga sa kanya in red. So, lady in red siya during that night. Tapos, pagdating naman sa swimsuit, no, ang galing din ng kanyang rampa, no, napaka-smooth. Tapos, kuhang-kuha niya yung style ng Latina. Medyo yung pose niya, kuhang-kuha niya. Sa mga Venezuela, iisa yung pose kasi nila eh. Tapos, yung experience-wise, ilang beses na siyang sumali sa pageant dito sa Pilipinas, national level, regional level, tapos sumabak pa siya sa Binibining Pilipinas, and then sa Miss International. So, yun yung mga perfect combination na ipinamalas niya. Kaya lang, ang missing link lang talaga is yung destiny. So, yun yung alam ko na possible reason. So, perhaps pwede naman siyang sumali next year para naman mali natin. Ito na talaga yung missing piece para sa kanya. Huwag na huwag kayong mag-alala kasi na-appoint si Atisa Manalo as the representative for Miss Cosmos. I think doon siya sa Vietnam, if I'm not mistaken. So, malakas ang laban ng Pilipinas sa pageant na yan. And I am not sure kung after ng Cosmos, kapag mananalo siya, syempre mag-arrange siya ng 1 year, di ba? And then siguro by 2026, 28 years old na siya, still eligible pa rin siya para sumali sa Miss Universe Philippines 2024, and if ever man na hindi na naman siya pala rin, pasok pa rin siya sa age limit kapag isasalang siya sa supranational. So correct me na lang ulit sa supranational, and then sa Miss Charm, sa Miss Eco International. Ayan. So still eligible pa rin yung age if yun yung pinag-uusapan natin. So marami pang mga years to come for Atisa Manalo para mag-prepare talaga siya ng bonggang-bongga. And habang nasa bracket siya ng eligibility. After yata ng coronation night nung tinanghal si Bulacan as Miss Universe Philippines, may awarding ceremony. Correct me if I'm wrong dito kasi same yung setup, same yung gown, hindi sila nagpalit. So, unahin natin isa-isa. Siyempre, si Atisa Manalo,
itinanghal siya bilang Miss Cosmos Philippines. So, ayan yung crown niya. And then, si Baguio naman, Miss Supranational. So, siya yung next in line na isasabak next year pa. And then, yung next naman is si Miss Charm, si Miss Pampanga. Ayan, si Miss Pampanga, representative ng Philippines. I think next year ulit. Kasi hindi pa sinasabak si Krishna Gravides sa Miss Charm, no? This year. And then, syempre, ang itinanghal na Miss Eco International Philippines ay no other than si Alexi May Brooks. So, nagtataka kayo kung bakit hindi napasama si Christeline McGarry tsaka si first runner-up si Kainta. Ang sabi kasi, correct me na naman dito if I'm wrong, si Taguig kasi hindi na siya eligible. Speaking about her age, kasi nga may mga age limit yung mga iba pang crowns, iba pang pageant, maliban lang sa Miss Universe Philippines. So, Miss Universe Philippines lang siya eligible kasi yung age niya. Yun nga lang, fourth runner-up siya. Tapos si Kainta naman, dalawa yung mukhang parang nasagap ko na information, which is yung una is nag-decline siya, and then number 2 is yung issue about yung sa height. Kasi yung ibang mga pageant, may requirement sila regarding sa height ng mga candidates na isasabak. So ayan na, panalo pa rin kahit papaano na kahit hindi nakuha yung top crown Miss Universe Philippines, at least may corona. So, sana mabawasan na yung mga bashing. And yes, natutuwa ako kasi nung nanalo si Bulacan, walang masyadong bashing na natanggap, no? Not unless kung ikaw ay isang talagang laitero, disrespecting yung race or yung color ng isang tao, then ikaw na yung may problema talaga. So, kung ako yung tatanungin nyo, kontento na ako sa mga placements tsaka yung winner. Siyempre, knowing Philippines, marami tayo dito mga hair and stylist, glam team, tsaka mga pageant trainers na willing tumulong sa mga nanalong between na to. Okay, so sana nagustuhan nyo itong vlog ko na ito. And for more updates, follow nyo lang ako sa Instagram, Story of Anthony. And syempre, pati na rin sa Threads. Same name din. Okay, so that's it guys. Thank you and have a wonderful day. Always stay positive.